Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa minomonitor nating bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw ng Lunes, April 13, 2026. Sa kasalukuyan nga po ang bagyong ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may international name na Sinlaku ay nag-intensify pa na kung saan ganap na nga po itong super typhoon category na may lakas na hangin na maabot sa 195 km per hour, samantalang may pagbugso naman ito na umaabot sa 240 km per hour, samantalang kumikilos ng 10 km per hour ay kanluran, hilagang kanluran. At huling namataan sa layong 1,700 km east of Mindanao na kung saan nagdadala ito ng maulap na papurin at malawakang mga pag-ulan sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan nagpapataas din ito ng mga alon ng ating karagatan. Kaya naman lubos pa rin natin pinaghahanda ang ating mga kababayan, lalong-lalo na ang ating mga kababayan mangisda na siyang pumapalaot. Samantala, base nga po sa ating pinaka-satellite image, malawak na nga po ang sakop itong bagyo na ating minomonitor na kung saan super typhoon category na nga po ito. At para naman sa magiging landas ng bagyo na ating minomonitor o sa posibleng daanan ng bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, base nga po sa ating climatological track sa buwan ng Abril, may mga dumadaan tayo dito sa may area ng Mindanao patungo dito sa may Visayas at tumatawid sa may Palawan. Samantala, mayroon din tayong senaryo na papasok lamang ito ng Philippine Area of Responsibility at kikilos pahilagang silangan o lilihis ng ating bansa ang kanyang tahakin. Ngunit sa kasamaang palad nga po, base nga po sa pinaka-outlook, sa pinaka-satellite image, posible na nga itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng tawirin ito ang ating bansa na may category na super typhoon category. Na kung saan kung ito ay super typhoon category, inaasahan po natin ang ating mga kabahayan ay maapektuhan ito at ang ating mga agrikultura. Kaya naman lubos po natin pinag-aanda ang ating mga kababayan sa posibleng epekto nitong super typhoon Sinlaku. Samantala kung ito ay pumasok na ng ating Philippine Area of Responsibility, ay tatawagin natin ito sa local name na Bagyong Kaloy, ang pangatlong bagyo na posibleng mabuo sa buwan ng Abril. Samantala, base nga sa aming pagmumonitor sa outlook at makikita nga po natin sa pinaka-satellites outlook natin na kung saan lalapit ito ng ating Philippine Area of Responsibility at posible nga pa itong mas lumalakas pa nga ito pagpasok ng ating Philippine Area of Responsibility at posibleng tumawid ng ating bansa base nga sa ating outlook na dadaan nga po ito sa area ng Surigao del Norte, Dinagat Island, Leyte, Bohol, Cebu at Negros Region. Samantalang posible pa nga itong dumaan dito sa may area ng Iloilo, Capiz, Antique, Aklan at Oriental Mindoro, kabilang ang Occidental Mindoro bago tumawid ng ating bansa. So base nga po yan sa ating outlook sa posibleng tahakin nitong super typhoon na Sinlaku. At makikita nga rin po natin sa buwan ng Abril sa climatological track ang dumadaan nga po ng mga bagyo dito sa mga nabanggit na lugar, kung saan pinaghahanda na po natin ang ating mga kababayan dahil sa malakas na nga po ang hangin nito na taglay na kung saan uulitin po natin may lakas na nga po ito na hangin na maabot sa 195 km per hour, samantalang may pagbugso po ito na maabot sa 240 km per hour na kung saan mabagal nga po ang pagkilos nito at inaasahan natin na mas tatagal ito sa ating kalupaan kung ito ay dumaan sa ating bansa. Kaya naman asahan na po natin na maghanda po tayo sa posibleng magiging epekto nito sa ating bansa. Sa kasalukuyan nga po, posible pa rin magbago ang track natin, kaya naman maging updated lang po kayo at manatiling subaybayan ang ulat panahon naming ilalabas dahil sa pagbabago
sa magiging lagay ng ating panahon. At para naman sa magiging lagay ng panahon yung araw dito sa Luzon, dahil pa nga po sa epekto nitong ridge of high pressure area, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng maliwalas na panahon dito sa may area ng Batanes, including Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley Region, Abra, Kalinga, Isabela, ay inaasahan pa rin natin ang mainit na temperatura na kung saan malaya pa rin po tayong makakapaglaba at makakapagsampay ng ating nilalabhan. Kaya naman, samantala, dito naman sa mga labing bahagi ng Luzon, inaasahan po natin na posible pa rin makaranas ng mga localized thunderstorm. Dito naman yan sa may area ng La Union, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, ay inaasahan natin posible pa rin makaranas ng mga maliwalas na panahon sa umaga na sinasamahan ng mga maulap na paporin at mga light rains kung hapon at gabi. Samantala dito naman sa may Metro Manila ay inaasahan po natin makakaranas po rin ng maaliwalas na panahon at bababaan dyan sa ng mga pag-ulan kabilang dito sa may area ng Cavite, Laguna, Batangas, ay inaasahan po natin maaliwalas ang panahon. Samantala dito naman sa area ng Bicol Region, lalong-lalo na dito sa may area ng Sorsogon, Albay, inaasahan po natin makakaranas ng mga localized thunderstorm na epekto ng mainit na temperatura. Kaya naman posible pa rin ang mga biglaang buhos ng mga pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Kasama po yan dito sa may area ng Mimaropa, Marinduque at Romblon. Kaya naman maging alerto lang po tayo at manatiling maging updated sa mga bagong ulat paano naming ilalabas. Kaya naman kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin magdala ng payong o kaya naman kapote sa inyong paglalakbay. At para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Tugigaraw, inaasahan pa rin po natin na makakaranas ng mainit na temperatura na umabot po yan sa 22 hanggang 37 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Legazpi, inaasang agwat ng temperatura na umabot pa rin sa 25 hanggang 33 degrees Celsius. Tagaytay 20 hanggang 33 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Metro Manila, inaasahan pa rin po natin na ang mainit na temperatura na umaabot sa 24 hanggang 35 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Baguio, 16 hanggang 25 degrees Celsius. Lawag, 23 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Kaya naman, maging alerto pa rin po tayo dahil sa may mga inaasahan pa rin po tayong mataas na mga temperatura o kaya naman maalinsangan at mainit na panahon. Samantala, para naman sa magiging lagyan ng panahon dito sa may Visayas, dahil pa nga rin po sa epekto nitong bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na makikita nga po natin ang hangin or sirkulasyon nito ay sakop na ang ating bansa o hagip na ang ating bansa na siyang nakakaapekto naman dito sa may silangang bahagi ng Visayas, lalong-lalo na dito sa may Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte. Ay inaasahan natin ngayong umaga ay makakaranas ng maulap na pagpurin na sinasamahan ng mga pag-ulan o mga biglaang pag-ulan. So hindi naman po yan tumatagal, ngunit posible pa rin tayong makaranas ng mga pag-ulan dito sa banggit na lugar. Kaya naman maging alerto lang po at manatiling maging updated sa mga bagong ulat na aming ilalabas. Samantala, para naman sa lalabing bahagi ng Visayas, inaasahan pa rin po natin ang maliwalas na panahon or mababaan tsansa ng mga pag-ulan dito sa may area ng Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, Cebu, Bohol. Ay inaasahan natin maliwalas ang panahon ang ating inaasahan kabilang dito sa area ng Siquijor. Samantala, dito sa may Negros Occidental, Negros Oriental, posible ang mga localized thunderstorm na siyang posibleng magdulot ng mga maulap na paporin na sinasamahan ng mga light rains or mga pag-ambon. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Visayas o kaya naman sa lugar ng Visayas, lalong-lalo na dito sa may Tacloban, inaasahan po natin ang agwat ng temperatura dito sa may Tacloban na umabot sa 25 hanggang 31 degrees Celsius. Samantalang dito sa may Cebu,
25 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Samantala dito naman sa may Iloilo, 23 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. Kaya naman maalinsangan pa rin ang ating panahon na ating mararanasan. Kaya naman ugaliin pa rin uminom ng maraming tubig upang maging hydrated po tayo ang ating pangangatawan at maiwasan po natin ang heat stroke. Para naman sa maging lagi ng panahon dito sa may Mindanao, inaasahan po natin makakaranas ng maliwalas na panahon dito sa may area ng Northern Mindanao. Samantala sa malalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan po natin makakaranas ng mga localized thunderstorm na mataas ang chance na mga pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Dulot po yan ng localized thunderstorm or mga cloud cluster na siyang nanggagaling dito sa bagyong ating minomonitor or pinaka-sirkulasyon nga po ay hagip na dito sa area ng Visayas at Mindanao na siyang magpapaulan sa mga nabanggit na lugar, lalong-lalo na dito sa may area ng Zamboanga Peninsula at area ng Sorsogon, Davao Region, Cagayan de Oro. Inaasahan po natin makakaranas ng maulap na papurin na sinasamahan ng mga localized thunderstorm o mga biglaang buhos ng mga pag-ulan. Lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman ugaliin pa rin maging handa at maging alerto sa mga biglaang pagbabago sa lagay ng ating panahon na kung saan inaasahan natin ang maalinsangan at mainit na panahon sa umaga at sasamahan ng mga maulap na papurin pagsapit ng hapon at gabi na siyang masama sa ating kalusugan. Kaya naman kung kayo ay lalabas ng inyong tanan, ugaliin pa rin magdala ng payong o kaya namang kapote. Samantala para naman sa maging agwat ang temperatura dito sa may Davao, inaasahan po natin makakaranas pa rin ng mataas na temperatura na maabot sa 25 hanggang 35 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 23 hanggang 32 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Zamboanga, 24 hanggang 34 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa pabago-bagong panahon na ating nararanasan. Samantala para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Palawan, inaasahan pa rin po natin ang maliwalas na panahon ang ating inaasahan or mababa pa rin ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa area ng Palawan. Kung saan may inaasahan po tayong agwat ng temperatura na umabot sa 25 hanggang 33 degrees Celsius dito sa may Puerto Princesa. Samantalang dito naman sa may Calayan Islands, inaasahan nating agwat ng temperatura na umabot sa 26 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inasang agwat ng temperatura. Dahil dyan, maging alerto lang po tayo at manatiling maging updated dahil sa banta nitong bagyong ating minomonitor na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at posible pa nga itong tumawid ng ating bansa. Kaya naman maging alerto at huwag kaligtaang subaybayan ang ulat paano namin ilalabas para sa mga latest update. At para ma-notify kayo sa mga latest update at huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating videos upang sa gayon ay ma-notify po kayo sa aming ulat paano namin ilalabas. At para naman sa magiging lagi ng panahon sa ating karagatan o kaya naman sa ating seaboard, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybayin ng ating karagatan. Ngunit iba yung pag-iingat na nga po ang ating pinapahatid sa ating mga kababayan dahil nga po sa bagyo ating minomonitor ay na siyang nagpapataas na ng alon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na kung saan inaasa natin sa pagpasok nitong bagyo na may kategory na nga po itong super typhoon category ay inaasahan natin na mas tataas ng alon dito sa misilang bahagi ng ating bansa na siyang mapanganib na sa ating mga mandaragat or pupunta sa dagat. Lalong-lalo na ang ating mga kababayang mangisda na siyang palaging naroon sa ating mga seaboard. Kaya naman mapanganib na po yan sa mga susunod na araw sa may mga maliit na sasakyang pandagat. Na kung saan sa kasalukuyan nga po may slight to moderate ang ating inaasang lagay ng mga pag-alon. Kaya naman maging alerto lang po tayo dahil sa minomonitor nating super typhoon na papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya naman antabayan na lang po ating mga ulat panahon ng ilalabas at para makaiwas po tayo sa malubhang epekto nitong super typhoon Sinlaco
kung ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility, ay tatawagin po natin ito sa pangalan na Bagyong Kaloy or sa local name na Bagyong Kaloy. At yun nga po ang pinakalitis nating update sa minomonitor nating Bagyong Sinlaco na may lakas na hangin na umabot sa 195 km per hour at samantalang may pabugso na 240 km per hour na isa na inaasahan po natin na posible nga ito base nga sa ating track na dumaan sa ating bansa. Kaya naman maging alerto lang po dahil sa posible pa nga rin magbago ang track nito or lumihis pahilagang silangan ang kanyang pagkilos. Kaya naman maging alerto, updated. Kaya naman pakisuyo po, huwag kaligtang mag-subscribe at paki-like na rin po ang ating update sa ulat na ito. Maraming salamat sa inyong lahat and God bless us all guys. Ingat tayong lahat at sana ligtas po tayong lahat sa pagdaan nitong bagyong ating minomonitor.